Save ka muna ng at least 3 months of your income. Kasi ang logic ng emergency fund, what if hindi ka makapagtrabaho or ayaw mo na doon sa trabaho mo or bigla ka na lang basta ayaw magtrabaho. May 3 months ka na sweldo na magko-cover doon sa usual expenses mo. So ang rule of thumb dyan, pag naglagay ka ng emergency fund, it has to be immediate mo siyang makukuha. So ang ganda ngayon ng mga virtual banks kasi pag naglagay ka ng pera, hindi siya super cents lang yung kikitain. So habang hindi mo pa talaga ginagamit yung emergency fund mo, tumutubo siya ng 4%, 6%, 8%, di ba? Depende kung kailan mo siya talaga kailangang gamitin. So yon virtual bank. Ngayon, natapos mo na yung pera mo sa virtual bank, meron ka ng 3 months worth, di ba? O ano pa yung iba mong goal na gustong gawin? Gusto mo bang bumili ng kotse? Yes. Gusto mo bumili ng bagong relo para medyo may i-flex ka habang pwede mo siyang ilagay sa mga mutual funds na medyo conservative, balance, yan, UITFs. Ngayon, kung medyo long term na yung iniisip mo, gusto mo medyo magkaroon ng passive income na sure ball na yan ever since, yan, saka ka pumasok sa real estate. And of course, don't forget getting insurance. Kasi minsan, kaka-invest mo ng kaka-invest, bigla kang nabaliw, nagkasakit, o di ba kayo na-aksidente. Imagine mo, may isa akong client, 15 years nang inipon yung 3 million pesos niya. Without thinking na may biglang sasalpok sa kanya na bus. Nasa sidewalk siya. Wala siyang, alam mo yun, hindi niya alam na, syempre wala naman talaga nakakaalam sobrang na unexpected, diba? Nababanggain siya, nalumpo. So how will he work? Saan siya kukuha ngayon ng income? Diba? So kung may insurance siya, or syempre may insurance siya, may perang pang-replace doon sa naging opportunity na nawala sa kanya because yun nga, yung risk is napasa doon sa insurance company. Yung insurance company ngayon, obligasyon niya ngayon bigyan ng pera tong tao na to. Every month, dahil na-aksidente siya, nabalda siya, meron siyang pera doon sa insurance company. Bukod sa investment, alam mo muna yung basic needs mo covered. Meron kang protection. When we say protection, hindi mauubos yung pera mo pag may mga unexpected events na nangyari doon sa buhay ng tao. And then after that, pag medyo okay ka na, that's the time you give back. Mag-charity ka, donation, etc. Distribute mo yung mga excess mo para dumating lalo pa yung mga good karma sa'yo. So for me, yun yung simple formula ko lang. Pero depende again kung ano yung situation ng tao. Kasi yung iba may utang palang sobrang laki. Depende din sa earnings nila, diba? Paano natin i-manage yung pera nila na wag ma-overwhelm doon sa pwedeng gawin pa doon sa kinikita nila. Paano muna natin isosolve yun? Kasi ang hirap mag-invest na yung interest ng utang napakalaki. Di anong sense ng pag-i-invest, di ba? Wala. So yun, inaayos natin muna. Buti na banggit ni Coach yung about dun sa mga virtual banks. Kasi ako, I think 2 years ago, 2023 lang ako nagkaroon ng idea about sa mga virtual banks na yan. Kasi parang for the longest time, nasa bangko lang. Magkano lang naman usually yung interest ng bangko. So ako, Coach, hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Siguro right now, I have 6 e-wallets and virtual banks na in-spread out ko talaga yung pera. Kasi napansin ko na bukod sa mas mataas nga yung interest, may mga cashbacks pa yan. Tapos, nandun pa rin naman yung pinaka-main banko. Pero yun nga, parang centavo lang yung tinutubo niya compare dito sa virtual banks. Pero meron pa rin kasing mga tao, Coach, na hindi sila familiar with the virtual banks. And minsan ang ginagawa nga nila, hesitant pa rin silang gumamit. Di ba sa dami ng nangyayaring scamming ngayon, alam naman natin, di ba? Parang minsan kahit gaano ka tindi yung password at protection mo, napapasok at napapasok kahit gaano siya. establish yung virtual bank na yun. Sometimes talaga meron ka mababalitaan na ganito ganyan, 'di ba? So parang ang hirap rin talaga magtiwala. So, sa lahat naman kasi ng investment may risk. May risk talaga. Kahit na nasa bangko pa yung pera mo, may risk yan. So dapat aware ka lang na although maganda ang kitaan sa mga ganitong klaseng investment, you have to be careful din of your cellphone. Yes. 'Di ba? Minsan nasa tao na rin Kahit gaano ka-secure yung bank mo, kung click ka naman ng click ng link na hindi mo naman alam kung saan mapupunta. Kasi simple clicks lang kasi. So aside from financial literacy, dapat cybersecurity rin. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.